Pagod na ba kayo sa walang katapusang pakikipaglaban sa inyong greenhouse? Kung saan ang isang uri ng peste ay sinusundan ng isa pa at ang mga sakit ay bigla na lang lumilitaw na parang galing sa kung saan. Paano kung sabihin ko sa inyo na mayroon lamang isang paglilinis o paggamot na makakatugon sa 99% ng lahat ng problemang ito sa isang bagsakan o isa lang? At ngayon, ibabahagi ko kung paano isasagawa ang isang kumpletong paglilinis ng inyong greenhouse para simulan ang bagong season na malinis na malinis. Manood hanggang dulo at malalaman ninyo ang sikreto na makakatipid ng maraming oras, pera at pagod. Bawat taon, nauulit ang parehong kwento. Lagi tayong nakikipaglaban sa aphids tapos sa spider mites. Nag-i-spray tayo laban sa late blight, powdery mildew, at cladsporium. Bumibili tayo ng sampu-sampung iba't ibang gamot, naghahalo ng mga tradisyonal na remedyo, at nauubos ang buong weekend sa paggawa nito. Pero ang kaaway ay hindi natutulog. Nakatago sila sa mga siwang ng istruktura, sa ibabaw na layer ng lupa, at sa mga nakalimutang labi ng halaman. Ang mga peste ay naglalatag ng itlog at ang mga spore ng fungi naman ay naghihintay lang ng tamang pagkakataon. At ang ordinaryong pag spray para sa kanila ay parang isang ambon lang sa tag-init. Tinatanggal lang nito ang nasa ibabaw, pero hindi nito nalulutas ang problema sa ugat. Kaya, diretsahin na natin ang pinakamahalaga. Ang tunay nating kalaban ay hindi ang madaling makita. Ito ay isang tahimik na mamamatay tao, nagkukubli at nag-aabang ng tiyempo. Isa itong buong hukbo ng maliliit, mikroskopikong maninira. Ang tinutukoy ko ay ang mga spore ng sakit na dulot ng fungi, tulad ng Phytophthora na nagpapabulok sa inyong mga kamatis, powdery mildew na bumabalot sa pipino ng puting amag, Cladosporium at marami pang iba. Akala nyo ba nawawala sila kasama ng huling ani? Hinding-hindi. Ang mga spore na ito ay napakatibay at napakabuhay. Nagpapalipas lang sila ng panahon mismo sa inyong greenhouse. At hindi lang yan. Sinasamahan pa sila ng mga larva at itlog ng iba't ibang peste na nagpapalipas din ng panahon, tulad ng spider mites, whiteflies, at aphids. Ang lahat ng ito ay hindi lumilipad o umaalis sa ibang lugar. Iniiwan nila ang kanilang mga supling sa pinakasulok at tagong bahagi ng inyong greenhouse. At dito nga ang pinakamalaking problema. Nasa lahat sila ng dako, literal, sa ibabaw na bahagi ng lupa, sa mga bitak ng pundasyon, sa mga koneksyon ng inyong polycarbonate. Sumisiksik sila sa bawat singit at butas. Kaya, kapag sa pagsisimula ng panahon, ay hinahalukay lang ninyo ang lupa at pinupunasan ang mga dingding. Para nyo lang ginulo ang kalaban na yan. Pero hindi nyo ito lubusang sinisira. Naghihintay lang sila ng init ng panahon para maglunsad ng bago at mas matinding pag-atake sa inyong susunod na ani. Ngayon, tingnan natin ang mas malapitan ang mga taguan na ito. Saan nga ba sila nagtatago para magpalipas ng panahon? Isipin ninyo ang balangkas ng inyong greenhouse, ang lahat ng libo-libong pinagdugtungan, siwang, at lugar kung saan nagtatagpo ang polycarbonate at ang metal na profile. Para sa atin, simpleng bahagi lang yan ng istruktura. Pero para sa mga microscopic na spores at itlog ng peste, ito ay parang mga sarili nilang skyscrapers sa isang komportabling subdivision. Lalo na nilang gusto ang mga dulo ng honeycomb ng polycarbonate, lalo na kung hindi ito natatakpan ng espesyal na tape. Doon, tuyo, mainit, at napakasiguro nila. Paano naman kung mayroon kayong kahoy na bahagi? Halimbawa, mga tabla para sa halamanan, lumang tulos, o mga trellis na ginagamit sa pagtali. Ang kahoy, dahil sa porous nitong istruktura, ay para sa kanila'y parang isang marangyang resort. Ang mycelium ay tumatagos sa loob ng mga hibla.
at imposibleng alisin ito sa ordinaryong paglilinis. Ito ay isang tunay na five-star na hotel kung saan sila nagpapalipas ng off-season ng buong ginhawa upang sa pagdating ng tagsibol ay muling umatake ng buong lakas sa inyong mga batang halaman. Kaya hanggat hindi natin sila inaalis sa mga komportabling kwarto na ito, anumang ibang paraan ng paglaban ay pansamantala lamang ang epekto. Kaya naman, ang pinakauna, pinakamahalaga at talagang kailangang hakbang natin ay ang malawakang paglilinis o sa tawag ko, total evacuation. Kalimutan na ang basta linis lang. Kailangan nating alisin mula sa loob ng greenhouse ang lahat ng bagay na hindi naman talaga nito bahagi. Ilalabas natin ang lahat ng tira-tirang halaman, bawat dahon at maging ang huling bulok na kamatis. Ang mga ito ang pangunahing pinagmumula ng impeksyon at sakit. Tanggalin din ang lahat ng patpat, tali at pisi na ginamit sa pagsuporta sa mga halaman. Kahit mukha silang malinis, maaaring may nakakapit pa ring spores at itlog ng peste. Hugutin lahat ng tulos, mga etiketa ng uri ng halaman, mga balde, pandilig, at lahat ng kagamitan sa hardin. Ang lahat ng ito ay dapat ilabas para sa susunod na proseso ng disimpeksyon. Sa madaling sabi, kailangang tuluyang mawalan ng laman ang inyong greenhouse. Tanging ang kalansay nito at lupa lang ang maiiwan. Hindi lang ito simpleng paglilinis. Ito ang unang yugto ng isang malawakang paglilinis at pagtatanggal sa lahat ng posibleng pinagmumula ng banta. Tinatanggalan natin ang kaaway, ang mga peste at sakit ng kanilang mga taguan at pinagkukunan ng ikabubuhay. Huwag kalimutan ang hakbang na ito at huwag maging tamad. Ang kahusayan at pagiging masinop sa yugtong ito ang magiging pundasyon ng halos kalahati ng tagumpay ng buong operasyon natin sa disimpeksyon. Kapag tuluyan ng nabakante ang greenhouse, oras na para sa masusing paglilinis. Pero hindi ito basta-bastang pagpupunas lang. Ito ay isang mahalagang bahagi ng paghahanda na may dalawang pangunahing layunin. Una, hugasan natin ang lahat ng nakikitang dumi, alikabok, sapot ng gagamba, at anumang tira-tirang organiko mula sa lahat ng sulok at ibabaw. Kailangan ito upang direktang matamaan ng ating disimpeksyon ang mga peste at mikrobyo at hindi lang ang layer ng dumi na maaaring magsilbing pananggalang sa kanila. Pangalawa, lumilikha tayo ng perpektong kondisyon para sa susunod na proseso ng paggamot o pagdidisinfekta. Gumamit ng malakas na agos ng tubig mula sa hose o pressure washer kung mayroon kayo. Masusing banlawan ang bawat sulok, bawat dugtungan, bawat pulgada ng balangkas at takip ng greenhouse. Bigyan ng espesyal na pansin ang mga lugar na mahirap abutin. Pero, ano ang gagamitin sa paghugas? Kalimutan na ang mamahaling panlinis. Kailangan natin ng simple pero epektibo. Ang ordinaryong sabong panlaba o sabon de uling, soap, ay perpektong gamitin. Gumawa ng magandang solusyon ng sabon at gamitin ang espongha o brush upang linisin ang lahat ng ibabaw. Ang sabon ay hindi lang mahusay maglinis, kundi lumilikha rin ito ng alkaline na kapaligiran na hindi gusto o kinasusuklaman pa nga ng maraming uri ng amag at peste. Tandaan, hindi pa ito ganap na disimpeksyon, kundi isa itong paghahanda ng pundasyon para sa susunod at mas malalim na paglilinis. Ayan, nalinis na at nahugasan ang ating greenhouse. Kitang-kita ang kinang ng kalinisan. Subalit, huwag kayong magpakampante. Ang pinakatusong kalaban ay hindi nakikita. Ang lahat ng spore, bacteria, at napakaliit na itlog ng peste ay narito pa rin. Bagamat nabawasan sila, hindi sila tuluyang nawala. Siksik sila sa mga microbitak. Nagtago sa pinakasulok na lugar kung saan hindi naabot ng brush o ng buga ng tubig.
at anumang likido na gagamitin mong pampuksa sa kanila, maging copper sulfate man yan o pinakamahal na fungicide, ay hindi basta makakapasok sa mga taguan nilang ito. Ang likido ay dumadaloy lamang sa ibabaw, sumusunod sa batas ng pisika. Pero kailangan natin ng ahente na kayang lampasan ang mga batas na yan. Kailangan natin ng isang bagay na makakapasok sa lahat ng sulok at siwang, pupunuin ang buong espasyo ng greenhouse at hindi magbibigay ng ni isang pagkakataong mabuhay sa kaaway. Kailangan natin ng sandata para sa ganap na pagpuksa. At mayroon nga nito, ito ay simple, abot kaya at napakabisa kung tama lang ang paggamit. At ngayon, narito na tayo sa kasuktulan. Salubungin natin ang ating bida, ang tagapuksa ng mga sakit at peste sa inyong greenhouse. At ito ay isang simpleng sulfur fumigator. Oo, batid kong marami sa inyo ang may ngiti ng pagdududa ngayon. May iba na magsasabi, nasubukan na yan at hindi naman umepekto. At ang iba naman ay matatakot. Naku, mapanganib at delikado yan. Alam nyo ba, sa isang punto, tama silang dalawa. Ngunit ito'y dahil lamang sa maling paggamit ng karamihan sa mga hardinero. Hindi nila sinusunod ang tamang pamamaraan at pinababayaan ang paghahanda. Kaya, sa huli, kalahati lang ng epekto ang nakukuha o minsan pa nga ay nakakasama pa sa kanilang greenhouse, tulad ng pagdudulot ng kalawang sa mga bahaging metal. Ngayon, susuriin natin ng detalyado ang buong proseso. Ipapakita ko sa inyo kung paano gawing isang tunay na sandata ng paglipol laban sa lahat ng sakit at peste ang simpleng at murang kagamitang ito. Kalimutan na ang lahat ng nalalaman o narinig ninyo noon tungkol sa sulfur fumigator. Gagawin natin ito ng siyentipiko, malinaw at may garantiya ng 100% resulta. Alamin natin kung ano ba ang hiwaga sa likod ng sulfur fumigator. Bakit ito napakabisa? Ang lahat ay nakasalalay sa chemistry. Kapag sinindihan mo ang sulfur fumigator, nagsisimulang masunog ang asupre at aktibong nakikipag-ugnayan ito sa oxygen na nasa hangin. Dahil sa reaksyong ito, isang gas na may matalim at nakakasakal na amoy ang nabubuo. Ang gas na ito ay tinatawag na sulfur dioxide o SO2. At ito nga ang ating pangunahing kakampi. Hindi tulad ng anumang likidong inispray, ang gas ay may kakaibang katangian. Pinupuno nito ang bawat sulok at espasyo sa loob ng isang lugar. Tumagos ito sa bawat maliliit na siwang ng istruktura, sa bawat butas ng semento o kahoy, at sa bawat singit ng polycarbonate. Tumagos din ito maging sa ibabaw ng lupa. Walang makakapigil dito at imposibleng makapagtago mula rito. Para sa mga spores ng fungi, sa mga insektong nagpapalipas ng taglamig, at sa kanilang mga larvae, ito ay parang katapusan na ng mundo. Hindi lang nila ito kayang labanan. Ito ang pangunahing sikreto ng nakamamatay nitong bisa. Ang lubusan at matinding pagtago sa bawat sulok. Ano nga ba ang nagpapamatay sa gas na ito para sa lahat ng mga salot sa loob ng greenhouse? Ang sulfur dioxide ay isang napakalakas na fumigant. Sa madaling salita, isa itong lason na gumagana sa anyo ng gas. Una, ito ay isang matapang na antiseptic. Direktang pinupuksan nito ang mga spore ng amag at iba pang fungi, pati na rin ang bakterya at virus. Para sa kanila, ang pagdikit sa gas na ito ay agarang kamatayan. Sinisira nito ang kanilang mga istruktura ng selula na nagiiwan sa kanila ng walang pag-asang makaligtas. Ikalawa, isa itong epektibong insecticide at acaricide. Ibig sabihin, pinapatay nito hindi lamang ang mga adult na insekto tulad ng whiteflies or aphids, kundi pati na rin ang mga mites, kasama na ang mailap na spider mite. At ang pinakamahalaga, pinupuksan nito sila sa lahat ng yugto ng kanilang pag-unlad. Pinapatay nito ang mga itlog,
larva o uod, at pupa. Kaya hindi lang nito inaalis ang mga adult na peste, kundi pinipigilan din nito ang buong siklo ng kanilang pagpaparami. Ito ay maituturing na isang kumpletong kemikal na isterilisasyon ng greenhouse. Pagkatapos ng ganitong pagpapausok, halos walang makakaligtas. Makakakuha ka ng isang ganap na malinis at desinfektadong espasyo. Ngunit may isang napakahalagang punto na madalas balewalain ng marami. At dahil dito, nasasayang lang ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Ito ay ang paghahanda. Kung walang tamang at masusing paghahanda, ang paggamit ng sulfur candle ay sa pinakamabuti, walang silbi, at sa pinakamasama, nakakapinsala pa. Maaari lang masayang ang pera mo, pausukin ng sulfur candle, pero ang mga peste at sakit ay mananatili pa rin. O mas malala pa, masira pa ang istruktura ng mismong greenhouse. Kaya, bago natin sindihan ang mitsa, kailangan nating sundin ang ilang mahahalagang hakbang. Huwag ituring ang mga ito na formalidad lang. Ang bawat isa sa mga hakbang na ito ay susi sa 100% bisa at kaligtasan. Ito ay parang paghahanda para sa isang operasyon. Dapat lahat ay malinis at detalyado ang pagpaplano. Kapag may isang hakbang na nilaktawan mo, hindi na garantisado ang magiging resulta. Kaya, isa-isahin natin ang paghahandang ito. Ang una at pinakamahalagang panuntunan, siguraduhing walang butas o siwang. Ang gas ang ating gagamiting panlaban at alam naman nating ang gas ay natural na kumakalat at pumupuno sa bawat sulok ng isang espasyo. Kung may kahit kaunting siwang ang iyong greenhouse, madali lang itong makakalabas at hindi nito magagampanan ng husto ang kanyang gawain. Bababa ang konsentrasyon ng gas, kaya magiging mahina o halos walang epekto ang paglilinis. Kaya ang kailangan nating gawin ay gawing parang isang selyadong kapsula ang iyong greenhouse, isang silid-gas para sa mga peste. Kumuha ng malapad na tape, mas mainam kung yung matibay at reinforced, at selyuhan ang bawat butas, bawat siwang, lahat ng pwedeng pagmula ng tagas. Selyuhan din ang mga gilid ng pinto kung saan ito dumidikit sa hamba. Pagtuunan ng pansin ng bawat bintana or vent, pati na ang pinakamaliit, at selyuhan itong mabuti. Kung may makikita kang bitak sa pundasyon o puwang sa pagitan ng polycarbonate at lupa, lagyan din ito ng selyo. Huwag kang magtipid sa paggamit ng tape. Kung gaano kaselyado ang iyong greenhouse, ganoon din kataas ang konsentrasyon ng sulfur gas sa loob at mas matagal itong mananatili. Direkta itong makakaapekto sa bisa ng paglilinis o disimpeksyon. Tandaan, kahit maliit na butas o siwang, yan ang magiging daan para makatakas ang mga peste at butas din sa iyong bulsa. Ang ikalawang panuntunan na madalas makalimutan at kalaunan ay pagsisihan ng matindi. Tandaan, ang sulfur gas, kapag nahaluan ng singaw ng tubig, ay lumilikha ng sulfurous acid. At ang acid ay matinding kalaban ng metal. Ito ang sanhi ng napakabilis at matinding korosyon. Kaya, bago mo sindihan ang sulfur fumigator, kinakailangan mong suriin at alisin sa loob ng greenhouse ang lahat ng gamit na metal na mahalaga sa iyo at ayaw mong kalawangin. Kabilang dito ang inyong mga gamit sa hardin, mga pala, kalaykay, at gunting pang-pruning. Kung mayroon kang mga metal na istante, barilis ng tubig, o balde sa loob ng iyong greenhouse, lahat ng ito ay kailangan mong ilabas. Paano naman ang mismong balangkas ng greenhouse kung ito ay metal? Lalo na kung ito ay gawa sa galvanized na profile. Para protektahan ito, maaari mo itong pahiran ng makapal na patong ng anumang uri ng grasa. Halimbawa ay solidong grasa. Ngunit ito ay napakamatrabaho. Mas mainam na gawin ang paggamot na ito sa tuyong panahon at sa tuyong greenhouse
upang mabawasan ang pagbuo ng acid. Huwag mong ipagwalang bahala ang puntong ito. Kung hindi, sa pagdating ng tagsibol ay baka madatnan mo na ang iyong dati, makinang na balangkas ay puno na ng mga mansa ng kalawang. Ang ikatlong tuntunin na direktang konektado sa nauna at malaki ang epekto sa bisa ng paggamot. Kailangang tuyo ang greenhouse at binibigyang diin ko. Sobrang tuyo. Bakit ito napakahalaga? Dalawa ang dahilan. Una, gaya ng napag-usapan na natin, ay ang pagkalawang ng metal. Sa basang kapaligiran, ang sulfur gas ay nagiging asido at unti-unting kinakalawang ang mga estrukturang metal. Mas tuyo ang hangin, mas kaunting asido ang nabubuo at mas ligtas ito para sa iyong greenhouse. Ang ikalawang dahilan naman ay ang bisa ng mismong pagproseso. Kapag nakikipag-ugnayan ng gas sa kahalumigmigan o tubig na nasa dingding, kisame o lupa, bahagya itong nani-neutralize at nagiging asido. Bilang resulta, bumababa ang konsentrasyon nito sa hangin at humihina ang epekto ng fumigasyon. Hindi na ito nakakarating sa pinakamaliit na sulok dahil dumidikit na ito sa mamasamasang ibabaw. Kaya naman, gawin ang paggamot sa isang tuyo at maaraw na araw. Kung nilinis mo ang greenhouse, hayaan itong matuyo ng husto sa loob ng 1 o 2 araw. Buksan ang lahat ng pinto at bintana at tiyaking may magandang daloy ng hangin. Ang tuyong greenhouse ang susi sa isang matindi at ligtas na paglipol sa anumang peste o sakit. Ngayon, dumako tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang pagtutuos ng tamang dami ng pang-usok. Dito, hindi tayo pwedeng magtantya lang. Kung kukulangin ang dami ng gagamitin mo, hindi sapat ang konsentrasyon ng usok at ang ilang peste at sakit ay makakaligtas. Mapapagod ka lang, pero wala kang makukuhang resulta. Kung sobra naman, hindi rin maganda. Sayang lang ang pera mo at maaaring masyadong malakas ang epekto sa greenhouse. Kaya, basahing mabuti, talagang mabuti, ang instruksyon sa packaging. Laging nakasaad sa manufacturer kung anong volume ng greenhouse ang kayang sakupin ng isang pang-usok. Volume, hindi lang lawak. Para makalkula ang volume, kailangan mong i-multiply ang haba ng greenhouse sa lapad at sa taas nito. Halimbawa, ang isang greenhouse na may 3 metro ang haba, 6 na metro ang lapad, at 2 metro ang taas ay may volume na 36 na cubic meters. Batay sa numerong ito, doon mo kailangang kalkulahin ang dami ng pang-usok. At payo ko sa iyo, laging kumuha ng may kaunting sobra. Kung sa kalkulasyon mo ay kailangan mo ng halimbawa 2.5 pang-usok, gawin mo ng 3. Mas mabuti ng medyo maging sobra at sigurado na walang makakaligtas na peste at sakit kaysa naman kulangin at hayaan silang mabuhay pa. Kaya, nabilang na natin ang dami ng mga gagamiting fumigator. Ngayon naman, kailangan natin itong ipwesto ng tama sa loob ng greenhouse. Huwag na huwag ninyo itong direktang ilalagay sa lupa, sa kahoy, or lalong-lalo na sa polycarbonate. Kapag umilaw or umusok ito, sobrang umiinit ang fumigator at posibleng matunaw o masunog ang pinagpatungan nito o maging sanhi pa ng sunog kung may tuyong dahon na malapit. Kaya kailangan natin ng matibay at di nasusunog na patungan. Ano ang pwedeng gamitin para dito? Ang pinakamainam na gamitin ay ordinaryong ladrillo, hollow blocks o paving tiles. Maaari ding gumamit ng lumang yero, palanggana o mga lumang baking tray. Ang mahalaga ay matibay at di nasusunog ang pagpapatungan. Ipuwesto ang mga fumigator ng pantay-pantay sa buong haba ng greenhouse. Kung isa lang ang fumigator, ilagay ito sa gitna. Kung dalawa, pantay ang distansya nila sa isa't isa at mula sa mga gilid. Kung 3 naman, isa sa gitna at 2 sa magkabilang dulo. Ginagawa ito upang ang usok o gas ay kumalat ng pantay-pantay
sa buong greenhouse at walang patay na lugar, kung saan mas mababa ang konsentrasyon nito. At muling paalala, ilagay ang mga ito ng malayo sa pader na gawa sa polycarbonate upang hindi ito mag-iba ng hugis o masira dahil sa matinding init. Ngayon, ibabahagi ko ang isang sikreto, isang epektibong diskarte na nagpapataas ng bisa ng pagsusunog ng sulfur bomb ng husto. Hindi ito nakasulat sa karamihan ng mga instruksyon, ngunit alam ito ng mga bihasang agronomista at lagi itong ginagamit. Bago sindihan ang mitsa, kailangan mong i-activate ng kaunti ang sulfur. Para dito, kumuha ng ordinaryong spray bottle na may malinis na tubig. Bahagya lamang sa pamamagitan ng isa o dalawang spray, basain ang ibabaw ng bawat sulfur bomb. Hindi ito kailangang basain ng sobra. Sapat na ang bahagyang pagpapabasa sa ibabaw na bahagi. Ano ang benepisyo nito? Ang tubig ay nagsisilbing catalyst. Ito ang nagpapabilis at nagpapatindi sa chemical reaction ng pagsusunog. Bilang resulta, mas aktibo at mas marami ang gas na inilalabas. Ang sulfur bomb ay hindi lang dahan-dahang umuusok. Ito ay malakas na nasusunog na lumilikha agad ng napakataas na konsentrasyon ng sulfur dioxide sa mga unang minuto. Ito ay isang shock therapy para sa mga peste na hindi nagbibigay sa kanila ng pagkakataong makapag-adapt. Isang simpleng spray na nagpapalit sa ordinaryong paggamot sa isang ganap na pagpuksa. Narito na ang pinakamahalaga at posibleng mapanganib na sandali, ang pagsisindi. Kailangan ng malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga gagawin at mabilis na pagkilos. Planuhin ng maaga ang iyong ruta ng paglabas. Sindihan ang mga mitsa at agid na umalis sa greenhouse. Huwag na huwag mong langhapin ang gas na lalabas. Lubha itong nakakalason sa tao at hayop. Kaya, sundin natin ang sumusunod na plano. Magsimula sa pagsisindi ng pinakamalayo mula sa labasan. Gumamit ng mahabang posporo o gas lighter na may mahabang dulo upang hindi ka na kailanganing yumuko ng labis. Mabilis, ngunit walang pagpapanik, sindihan ang isang mitsa. Lumipat sa susunod, patungo sa labasan. Sindihan ang huli, ang pinakamalapit sa pintuan. At agad-agad, nang hindi lumilingon, lumabas ng greenhouse. Hindi na kailangang tingnan kung sumindi na ang lahat. Ang mga mitsa ay karaniwang maaasahan. Ang pinakamahalaga ay paikliin ang oras ng iyong pananatili sa loob ng lugar kung saan nagsimula ng kumalat ang gas. Bilis at malinaw na plano. Yan ang susi sa iyong kaligtasan sa bahaging ito. Ayan, nasindihan na ang mga pampausok na sulfur at nakalabas ka na. Ngayon, ang pangunahing gawain mo ay tiyaking ganap na nakasara ang greenhouse. Agad-agad, isara ng mahigpit ang pinto pagkalabas mo. Kung hindi mo pa natatapo ang paligid ng pinto, gawin mo ito ngayon. Suriin mong mabuti ulit ang buong greenhouse. Wala bang butas o siwang na pinagsisingawan ng usok na amoy sinunog na sulfur? Kung may nakita kang tagas, agad-agad na takpan ng tape ang bahaging iyon. Pagkatapos niyan, tapos na ang gagawin mo. Kalimutan mo muna ang iyong greenhouse sa loob ng hindi bababa sa 2 or ideal na 3 araw. Huwag mong silipin, tingnan, o buksan ng bahagya ang pinto kahit sandali lang. Anumang pagkabukas o pagkasira ng selyo sa panahong ito ay magpapawalang bisa sa lahat ng iyong ginawa. Kailangang manatili ang gas sa loob at gawin ang trabaho nito. Bigyan mo ito ng sapat na oras. Ang kuryente cushion hanggang 72 oras na ito ang panahon kung kailan nagaganap ang tunay na esterilisasyon sa loob. Kaya't magpasensya ka lang at huwag mong gambalain ang proseso. Ano nga ba ang nagaganap sa loob ng greenhouse sa loob ng 2 hanggang 3 araw habang ito ay mahigpit na nakasara? Isipin natin. Sa mga unang oras,
Umaabot sa pinakamataas na antas ang konsentrasyon ng sulfur gas sa hangin. Ito, parang isang di nakikitang ulap, ay bumabalot sa buong espasyo, umaabot sa lahat ng sulok. Walang anumang nabubuhay na nilalang na hindi sanay sa ganitong kapaligiran ang makakaligtas. Ang mga insekto, mites, ang kanilang mga uod at itlog ay namamatay dahil sa paso ng kemikal at pagkaubos ng hangin. Ang mga spores ng fungi at amag na nasa mga ibabaw at maging sa hangin ay nalilipol. Pagkatapos, nagsisimula ang ikalawang yugto na hindi rin gaanong mahalaga. Ang gas, dahil mas mabigat kaysa hangin, ay dahan-dahang lumulubog. Ito ay lumalagos sa pinakaibabaw at pinakaapektadong patong ng lupa. Dito nagtatago ang napakaraming peste at mikrobyong sanhi ng sakit. Habang lumulubog, ipinagpapatuloy ng gas ang nakamamatay nitong trabaho, dinidisimpekta ang lupa hanggang sa lalim na ilang sentimetro. Sa loob ng 3 araw na ito, nakakakuha tayo ng dalawang bagsak na epekto. Una, ang pag-atake ng gas sa buong loob ng greenhouse at pagkatapos, ang paglilinis ng ibabaw ng lupa. Ito ay isang komprehensibong paggamot na sumasagot sa problema mula sa lahat ng aspeto. 3 araw na ang lumipas, tapos na ang pinakamabigat na trabaho. Ngunit bago tayo makapasok sa greenhouse at simula ng paghahanda para sa bagong season, may huling hakbang na kailangan nating gawin, isang napakahalagang hakbang. Ito ang tinatawag nating mega ventilation o matinding pagpapahangin. Tandaan, ang natitirang sulfur gas ay lubhang mapanganib pa rin kapag nalanghap. Kaya, bago tayo pumasok, kailangan nating siguraduhin na ganap ng nalinis ang hangin sa loob. Kung maaari, pumili ng araw na mahangin. Lumapit sa greenhouse, pigilin ang hininga, at buksan ng maluwag ang pinto sa isang gilid. Pagkatapos, mabilis na lumipat sa kabilang gilid at buksan ang pangalawang pinto o ang malaking bintana. Gumawa ng pinakamalakas na daloy ng hangin at agad na lumayo sa ligtas na distansya. Hayaan ang greenhouse na ganap na mahanginan ng hindi bababa sa 1 araw o mas mabuti, 2 araw, huwag magmadali. Sa panahong ito, tuluyang tatangayin ng hangin ang lahat ng natitirang gas. Kapag sigurado na kayo na wala ng kahit bahagyang amoy ng gas sa loob, saka pa lang kayo maaaring pumasok at magpatuloy sa trabaho. Ang kaligtasan ang laging una, pero heto ang pinakamahalaga at madalas ay hindi napapansing aspeto. Marami ang nag-iisip na ang sulfur candle ay isang magaspang at makalumang paraan, parang sunugin ang lahat ng may buhay. Ngunit doon nakasalalay ang kanyang katalinuhan. Hindi lang ito basta pumapatay ng mga peste at sakit. Ganap nitong biniblangko or nire-reset ang buong ecosystem ng greenhouse. Para itong pagpindot sa reset button. Lahat ng mga pathogen na naipon sa loob ng maraming taon ay nawawala sa isang paggamot. Hindi mo sinisimulan ang season sa pakikipaglaban. Sa halip, sinisimulan mo ito sa isang perpekto, malinis at sterile na espasyo. Dito mo unang itatanim ang iyong mga halaman at kapakipakinabang na mikrobyo, imbis na magsimula ka agad sa labanan laban sa mga peste. Binabago nito ang buong pilosopiya sa pangangalaga ng greenhouse, mula sa walang katapusang pagtatanggol tungo sa ganap na kontrol sa sitwasyon mula pa lang sa simula. Kaya, upang buuin ang lahat, ang isang tamang paggamit ng sulfur candle tuwing taglagas o maagang tagsibol ay kayang palitan ang dos-dosenang pag-spray sa tag-araw. Ang mahalaga ay ang masusing paghahanda, ang pagtiyak na selyado ang lugar, at mahigpit na pagsunod sa mga panuntunan sa kaligtasan. Ito ang pinakamabisang paraan para simulan ang season na may malulusog na halaman at malinis na konsensya. Maraming salamat sa panonood ng videong ito hanggang sa huli.
Kung naging kapaki-pakinabang ito sa inyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang iba pang mga sikreto para sa masaganang ani. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong mga pamamaraan ang ginagamit ninyo para ihanda ang inyong greenhouse sa bagong season? Ibahagi ang inyong karanasan sa mga komento at pag-usapan natin iyan